Mga suporta ng paaralan para sa mga estudyante na may kapansanan. Pumapasok sa paaralan ang mga mag-aaral na may kapansanan sa bawat komunidad. Mayroong sinasabing 20% o 20 bahagdan o isa sa bawat 5 bata ang nagkakaroon ng anumang uri ng kapansanan. Ang lahat ng mag-aaral na may kapansanan ay may karapatang magkaroon ng patas na akses sa edukasyon at hindi makaranas ng diskriminasyon. Depende sa katangian ng kapansanan ng isang mag-aaral at kung paano ito nakakaapekto sa kanya sa paaralan, maaaring kailanganin ng paaralan nagbigay ng mga akomodasyon, pagbabago, espesyal na paraan ng pagtuturo, o iba pang suporta upang magkaroon ng patas na akses at makalahok, makasali sa paaralan ang estudyante. Ang mga mag-aaral na may kapansanan at nangangailangan ng anumang uri ng espesyal na paraan ng pagtuturo ay maaaring makatanggap ng special edukasyon or special education sa pamamagitan ng IEP, Individualized Education Program. Programa sa edukasyon na akma sa individual. Ang mga mag-aaral na may kapansanan at nangangailangan ng akomodasyon ay maaaring maisama sa Section 504 Plan. Sa ilalim ng IDEA o IDEA, Disabilities Education Act, ang bawat bata na may kapansanan sa pagitan ng mga edad 3 at 21, 3 years old hanggang 21 years old ay may karapatan sa isang libre at naangkop na pampublikong edukasyon na binibigyan ng akomodasyon o karapatan ang bawat isa. Kabilang narito ang mga nasa loob ng Juvenile Detention Center. Ang pang-aapi ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa mga estudyanteng may kapansanan. Dito sa ating pag-uusapan ay tutukuyin natin ang iba pang mga paraan kung saan maiiwasan ang pang-aapi at panliligalig sa kapansanan ng mga estudyanteng may kapansanan. Ano ang pang-aapi? Ang pang-aapi ay kombinasyon ng hindi balanseng kapangyarihan, layunin na gustong maminsala at paulit-ulit na ginagawa. Ang mga halimbawa nito ay ang mga bagay na ito: pang-aapi sa salita, panunuya, pangiinsulto, panunukso, pagtawag ng pangalan at pagbabanta. Pang-aaping pisikal, pamamalo, paninisod, pananadyak, pambabatok, pandudura at panunulak. Pang-aaping panlipunan, pagkakalat ng hindi magandang usapin. Pang-aaping pagmanipula o panlipunan ng mga relasyon, paghingi ng pera o ari-arian at pananakot. Katulad sa elektronikong paraan tulad ng sa mga gawain ng paggamit ng mga text messages, mga website ng social media tulad ng Facebook o YouTube ng tama, at email upang ipahiya ang mga wag natatamaan, apihin, insultuhin o kaawaan sapagkat meron din silang kakayahan na maaring hindi mo rin alam. Sa pamamagitan ng paaralan na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga batang may pangangailangan o special needs ay matuturuan sila at darating yung araw na kaya na nila gawin nang hindi kailangan ng asiste ng ibang tao. Nangangailangan na tayong mga may normal na at kumpleto ang ating mga bahagi ng katawan ay magbigay ng respeto sa mga tao na may kapansanan. Irespeto sila at igalang. Sila ay mayroong mabubuting puso kahit na sila ay may kapansanan. Maraming iba't ibang uri ng kapansanan na maaaring makita natin sa paligid. At karamihan sa mga ito ay maaaring pisikal, cerebral palsy, nahihirapang maglakad, may problema sa paningin, may problema sa pandinig, may problema sa kanilang pananalita katulad ng may sungi sa nguso o hiwa sa ngalangala. Mayroon din namang may kapansanan or may
kakulangan sa kanilang pag-iisip kung saan ang kanilang mga nerve sa pag-iisip ay medyo nahuli or na-delay. Kung kaya ang kanilang pag-iisip ay nahuli sa edad. Kasalukuyang pananaw, sa makabagong panahon, malalaman natin na kailangan nating tulungan ang mga bata o anumang sinumang tao na may kapansanan. Maaring mapabuti ang mga pisikal na depekto na ito o kapansanan na ito sa pamagitan ng medical na atensyon o surgery o panggagamot na pisikal. Meron namang mga kailangan lamang ng pagtuturo, mga pasadya o special na mga pagsasanay na makakatutulong sa mga may kapansanan. Sa ngayon, tinatanaw na ngayon na sila ay mga normal na tao at may mga espesyal na pangangailangan. Hindi lamang sila isang bata na may kapansanan, kundi meron silang kakayahan na matuto at mayroon din silang talento at abilidad. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Jewels of Gina.